Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay araw ng Miyerkules. Gabi na po dito sa Pilipinas. At patuloy ang pag-ulan at pagtaas ng tubig sa mga binabahang lugar. Okay, ang pag-uusapan po natin ay tungkol dito sa cross-examination. Sa impeachment trial kanina, no? Na kung saan ay itong si Attorney Ferrer mukhang pinipilipit ang rules of court. At kung kaya't ito namang si Attorney Lorna Kapunan kanina ay mukhang nag-overheat ang ulo. At nagsabi na gusto niya na daw paluin itong si Attorney Ferrer dahil ay very obvious na may sinabi siyang hindi talaga tama at tumutugma sa ipinag-uutos ng Rules of Court of the Philippines. So, kasi during the cross-examination, nagbato ng mga misleading question itong si Attorney Ferrer na kung saan ito po ay hindi pinapayagan sa ilalim po ng ating Rules of Court. Okay, so ano ba yung cross-examination? Ang tanong sa atin. No? Liliwanagin natin. Ito pong cross-examination ay nangyayari pagkatapos magtestigo ng isang witness para sa sarili niyang kampo. Okay, so after the direct examination, papasok ang cross-examination. Ito yung turn naman ng kabilang panig para tanungin at pigain, no, yung testigo. So, cross-examination. So, sa trial, bakit ba kinakailangan na magkaroon ng cross-examination pagkatapos ng direct examination? Natanong na nga na natanong doon sa direct examination. Bakit uulitin na naman doon sa cross-examination? Okay. Ang isa sa mga dahilan yan ay para checkin natin yung talagang katotohanan. Nagsasabi ba talaga ng totoo o nag-iimbento lang ang tumitestigo sa harapan ng hukuman? Okay, so malinaw ba talaga ang alaala niya sa nangyaring krimen o sitwasyon na yon? So, dapat malaman ng hukuman at subukin kung talagang malakas pa ang memorya ng isang taong tumitistigo sa harapan ng hukuman. Okay, at para malaman din kung may pinoproteksyonan ba yung testigo na yan. O bayaran ba yung testigo na yan, no? Maipakita sana sa harapan ng hukuman na walang bias dito. Okay? So, during the trial, dalawang katanungan meron tayo dyan. Ang unang katanungan ay yung leading question. That is the first type of question. And the second type of question is the misleading question. Okay, kanina dito nagkamali si Attorney Ferrer at muntik nang mapalo, no, sa korte ni Attorney Kapunan. Yun nasabi ni Attorney Kapunan kanina, no? At sabi niya, malaki yung pagkakaiba ng dalawang yan, no? Leading versus misleading question. So, hindi natin alam bakit biglang nasabi ni Attorney Ferrer na yan ay pinapayagan sa ilalim ng Rules of Court of the Philippines. So, mali siya doon. At kaya nakapagsalita tuloy si Attorney Kapunan na parang gusto niya ng paluin yung kanyang katonggaling abogado. Sapagkat malaki po ang pagkakaiba ng dalawang question na yan, leading question and misleading question. So yung leading question po para po sa kaalaman ng iba at hindi po nakapag-aral ng batas, yung leading question po sa loob po ng paglilitis ay pinapayagan po ng hukuman yan ayon sa ipinag-uutos ng Rules of Court. Okay, iyan po ay isang uri ng tanong na nagmumungkahi, no, na ng sagot na gustong makuha ng isang abogado. 'Di ba? So, ando doon na yung nagsasuggest na siya ng sagot doon sa tanong niya. Ando doon na yung sagot sa katanungan. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, ito yung tinanong ng abogado. Leading question. Ang sabi ng abogado sa testigo, Mr. Witness, hindi ba't nakita mong lumabas ang akusado noong gabi ng Biyernes?
Di ba? So, pwede ang ganyang klaseng tanong. That can be classified as a leading question. So, bakit pwede yan? Pinapayagan po ito, no, sa cross-examination para subukin kung magpapadala ang testigo sa mungkahi ng kabilang abogado, ng opposing lawyer. Okay? So, that is the leading question. So, what about the misleading question? Ang misleading question po ay strictly bawal po yan. So, kanina kaya may mga tumawa do sa likuran ni Attorney Kapunan na mga, siguro lawyers din yun, no? Yung mga naka-Amerikana. Kasi, very obvious. Misleading question is not allowed. Okay? Pero sabi ni Attorney Ferrer, that is allowed. Okay? So, kasi tanong ng mandaraya yan eh. Nag-a-assume ito ng isang bagay na hindi pa napapatunayan sa korte o nililin lang ang naunang sinabi ng testigo. So, hindi po pwede yan. Hindi uubra sa hukuman yan. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Mari ganito ang sinabi o tinanong. Anong oras mo ibinaba ang baril pagkatapos mong barilin ang biktima? So dito sa tanong na to, kahit wala pang patunay o pag-amin na siya nga ang nagbaril o bumaril, abay, sinasabi na nung abogado di ba? Nililin lang niya na yung testigo. Hindi pa nga ako umami, ba't mo sinasabing kailan ko binaba ang aking baril? Okay, so bakit bawal yan? So bawal ito sa direct, sa cross, o kahit anong bahagi ng paglilitis dahil ang layunin nito ay linlangin ang testigo at gumawa ng maling record sa hukuman. Okay? So, kanina nga sabi ni Attorney Kapunan, if you will remember it, no, may mga limitasyon ang cross-examination. Hindi porket sinabing allowed ang cross-examination, banat ka na lang ng banat. May panuntunan po ang pag-conduct ng cross-examination sa hukuman. Okay, kahit pwedeng magtanong ng leading questions para pigilan ang testigo o pigain ang testigo, hindi ibig sabihin yan na pwede nang gawin ang lahat. Alam niyo po, parang may mga pader yan May wall, may limitations, no? Para masunod natin yung kung ano ba yung pinag-uutos ng rules of court. So the limitations are actually in accordance with the provisions of the rules of court. Bawal ang misleading questions, whether it be in direct, cross-examination, redirect, or recross-examination. Bawal po yan. No? Bawal manlinlang o mag-assume ng maling katotohanan. Okay? So, maliwanag po yan, So, kasi baka mamaya maniwala kayo na that is allowed under the rules of court. Okay, so alam nyo po kasi ang testigo po, protektado po yan ng korte. Laban sa mga tanong na bastos, laban sa mga tanong na nang iinsulto, mga tanong na walang galang, no obvious nga na binabastos mo na yung testigo. So papasok ang korte dyan, para bigyan ng proteksyon ang testigo. At isa pa, bawal din yung argumentative questions. Okay? At bawal makipagdebate o makipag-away sa testigo habang nakatayo sa witness stand. So if you will recall, 'di ba, there are times na nagsasalita si Chis Escudero na sasabihin niya, okay, counsel, do not argue with the witness. Kung maaalala niyo, 'di ba? So bawal po 'yun. Do not argue with the witness, no? At kung magre-raise ka ng tanong, dapat relevant. Ibig sabihin, may kaugnayan, no? Lahat ng tanong ay dapat may direktang koneksyon sa mga issue sa kaso.
Wag kang magtatanong ng walang kinalaman do sa issue ng kaso. Magkakaroon ng objection. Sasabihin ng kalaban mong abogado, objection, Your Honor, irrelevant. Yun, kaya may mga question na gano'n. At hindi din pwedeng pilitin ang testigo na sumagot sa tanong na maglalagay sa kanya sa panganib na makasuhan o makulong sa isang krimen. Ayan po yung tinatawag na right against self-incrimination. Okay? So, hindi mo siya pwedeng pilitin na sumagot, no? Baka mabaon mo siya sa putikan. Okay? So, ang cross-examination po ay ginawa para ilabas ang katotohanan gamit ang talas ng isip at rules of evidence. Hindi para lokohin ang testigo o gumawa ng kwento sa pamamagitan ng panlilinlang. Okay? So, palagay ko naman naintindihan ninyo, no? Na yung misleading question is not allowed in all situation, whether it direct examination, cross-examination, redirect, recross examination. Ipinagbabawal po yan. Okay? So, wag po kayong malilinlang sa ilang mga statement ng ilang abogado na medyo nahilo during the trial. So, hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene